Magandang araw po mga kabarangay. Araw po ng Sabado, September 18, 2021. Marami po tayong pag-usapan na malalaking balita sa linggong ito o sa nakaraang linggo. Una po dyan mga kabarangay, ang pag-nominate kay Bongbong Marcos upang maging kandidato sa pagkapangulo sa 2022 ng Federal Party of the Philippines, Federal Partido ng Pilipinas. Siya po ang ninominate po as an official candidate for president in 2022. Pero wala pa po tayong balita kung ito ay tinanggap na ni Bongbong Marcos. Bagamat minsan naringgan po natin o nabasa natin sa social media na handa naman si Bongbong Marcos upang maging kandidato sa pagkapangulo. So ano po mga kabarangay ang implikasyon ng nabanggit na balitang ito for his being nominated as an official candidate for president in 2022. At kaugnay sa sinabi niyang handa naman siyang kumandidato bilang pangulo. So mukha po mga kabarangay na si Bongbong Marcos ay tatakbo rin. Lalo na marahil kung talagang si Sara Duterte ay hindi na tumakbo base sa kanyang mga pronouncement, sapagkat kung tatakbo si Pangulong Duterte bilang Vice Presidente, mapipilit hindi po siya tatakbo sa national position, sapagkat ayon sa kanya, ang kasunduan nilang mag-ama ay isa lamang na Duterte ang tatakbo bilang Pangulo. So marahil ito ang nais samantalahin ni Bongbong Marcos, sapagkat kung hindi tatakbo si Sara, so ang posibleng magiging kalaban ay maaaring si Bongo, si Pacquiao, maaaring si Robredo rin. So mukhang binabalak ni Bongbong Marcos, at kung sakali mas malaki ang tsansa ni Bongbong na manalo bilang Pangulo kung hindi tatakbo si Sara. Although ang paniniwala pa rin natin, kung si Bongo ang magiging katandem ni Pangulong Duterte, so si Bongo lamang ang makakatalo kay Bongbong Marcos. But less Bongo and less Sara, mukhang mas malaki ang probability na manalo si Bongbong. Yan po yung ating pagtaya. Sa punto naman po ni Sara Duterte, ang sabi natin noon, posible ang Duterte tandem. Hindi pa rin po natin inaalis ang posibilidad na yan. Ngunit kung ibabase po natin sa pronouncement ni Sara Duterte, mukha pong hindi siya tatakbo kung hindi uurong si Pangulong Duterte as Vice President candidate. Ngayon, ang tanong po, posible bang umurong si Pangulong Duterte as Vice Presidential candidate sa 2022 upang bigyang daan ang pagtakbo ni Sara
kung ito ang magiging kondisyon talaga ni Sara Duterte sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo, sa atin pong pagtaya mga kabarangay, kung magkakaroon ng hard stand si Sara Duterte na hindi siya tatakbo kung hindi uurong si Pangulong Duterte, sa atin pong pagtaya, mapipilitang uurong si Pangulong Duterte upang magbigay daan kay Sara Duterte. Bakit po? Sapagkat we believe that President Duterte will not be selfish enough to deprive the opportunity for her daughter becoming a president in 2022. Yan po ang ating pagtaya. Kung talagang maninindigan po si Sara na hindi siya tatakbo bilang Pangulo ko, kung tatakbong Vice Presidente si Pangulong Duterte, so most likely po, President Duterte will give in for Sara to become a president. Although inuulit po natin na hindi po natin inaalis ang posibilidad na magkaroon pa rin ng Duterte tandem sa 2022. Bakit po nasabi natin yan? Sapagkat if that would be the popular demand for both Dutertes to run as President and Vice President respectively, baka mag-give po o posible pong Sara Duterte will submit. Sasabihin po niya, ito ang kahilingan ng tao, wala po akong magagawa. Although siyempre, with her pronouncement lately, yun ang sinasabi niya, na isa lang Duterte ang dapat tumakbo. At kung ganun nga, magiging hard stand siya sa ganitong decision. We believe that Vice President Duterte will give way by not running as Vice President. Pag nagkataon, baka si Bongbong Marcos ang mag-vice kay Sara, or maybe si Gibo, kung sino man ang pipiliin ni Sara. But Sara will definitely be choosing one whom she believes could work with him as Vice President, with her as President. So magiging batayan para kay Sara sa kung sino ang pipiliin niya bilang pangalawang Pangulo ay magbabase sa kanyang paniwala na itong kanyang pangalawang Pangulo ay dapat makatulong sa kanya with all honesty para maipagpatuloy ang legacy ni Pangulong Duterte. So yan po ang ating pananaw, mga kabarangay. Dito naman po kay Manny Pacquiao, sinabi po natin na matalo o manalo si Pacquiao laban kay Spence. Nang nangyari nga ay si Ugas ang naging kalaban niya at natalo siya, ay patuloy na isusulong ni Pacquiao ang kanyang kandidatura. At
sa mukha pong pinaghahandaan na ito ni Manny Pacquiao, unang-una po, kararating lang po ni Manny Pacquiao galing sa Amerika pagkatapos siyang matalo kay Ugas. Agad-agad ang kanilang partido ay umaksyon kung saan mismo si Pangulong Duterte ay tinanggal nila bilang chairman. Pinalit si Coco Pimentel with Pacquiao as president. Bagamat ang paniniwala po natin ngayon po mayroon silang issue na pending sa Comelec sa kung sino ang legal na PDP laban. Well, sa atin pong pagtaya, posible po na malaki po ang posibilidad na ang idideklara ng Comelec bilang legal na PDP laban ay itong kay Cusi faction. Pero kung sakali man na hindi rin po makakaapekto negatively ang desisyon ng Comelec sa kandidatura ni Pangulong Duterte o ni Inday Sara. But then, we believe na mas malaki po ang posibilidad na ang idideklara ng Comelec bilang legal na PDP laban ay itong kay Pangulong Duterte at kay Secretary Cusi faction. Ngayon ang tanong po, kung sakaling hindi idideklara na legal ang PDP laban ng Pimentel at Pacquiao factions, tutuloy din ba si Manny sa kanyang kandidatura bilang Pangulo? Well, at the moment, yan po ang ating paniniwala. Walang makakapigil kay Manny upang tumakbo bilang Pangulo. In the first place, may pera po si Manny. Secondly, ambisyoso din yung tao. Ang tanong nga lang dito, mananalo po ba? Well, malaki po ang tiwala natin sa sambayan ng Pilipino. Tiyak na hindi po iboboto si Manny ng sambayanan bilang Pangulo. Bagamat inaasahan po natin na ang kampo ni Manny ay magpapakawala ng maraming pera upang masigurado ang kanyang panalo. Ngunit hindi po kayang mabili at hindi na po nagbebenta ng boto ang mga Pilipino, generally speaking. Bagamat pwedeng tanggapin o posibleng tanggapin ng mga botante ang pera na ibinibigay sa kanila. Pero hindi ito nangangahulugan na iboboto nila ang kandidato na nagbigay sa kanila ng pera. Merong ilan na susunod. But generally, yung mga tumatanggap ng pera mula sa kandidato, hindi po nangangahulugan na sumasang-ayon sila na kanilang iboboto ang kandidato kung saan tumanggap sila ng pera upang mabili ang kanilang mga boto. Hindi po, mga kabarangay. Yan po ang ating paniniwala. At sa puntong ito, hinahangaan po natin at pinasasalamatan ang sambayanang Pilipino. Alam po natin mulat na ang sambayanang Pilipino sa politika. Nais po nila ng pagbabago. Katunayan,
Nanalo po si Pangulong Duterte noong 2016. Bagamat noong mga panahong iyon, he was the least candidate among the aspirants. Pero naniwala ang sambayanan sa campaign promises ni Pangulong Duterte na gagamitin niya ang kamay na bakal upang wakasan ang illegal drug trade, ang CPP-NP, NDF at ang korupsyon sa pamahalaan. At alam po naman natin na ito po ay patuloy na pinagsisikapan ng ating Pangulo. Kung kaya hanggang sa ngayon, matatapos na lamang ang kanyang termino, siya ay popular pa rin at patuloy pa rin na sinusuportahan ng sambayan ng Pilipino sapagkat naniniwala po ang sambayanan na ginagawa po ng Pangulo ay tama at patuloy po niyang pinagsisikapan na tuparin ang kanyang campaign promises. At ito din po ang dahilan kung bakit lumalakas ang panawagan para kay Inday Sara na tumakbo bilang Pangulo upang masigurado na may pagpapatuloy ni Sara ang legacy ng pamamahala na iiwanan ng kanyang ama. Yan po mga kabarangay. So, kumpidente po tayo na mananalo ang sinumang na iendoso ng ating Pangulo bilang kanyang kandidato sa pagka-Pangulo o pagka-Presidente sa 2022. At inaasahan din po natin na posible pa rin na si Sara ang maging standard bearer. Yan po ang ating pagtaya mga kabarangay. Sa ibang balita po, ito din po, kasabay itong kay Tito Soto at kay Ping Lacson. Sila po ay formal na rin nagproklama ng kanilang kandidatura. At ayon sa mga ilang observers, hindi po dinaluhan ng maraming, sa bagay, limitado po kasi. Pero gayon man, ilan lamang po ang dumalo sa kanilang proklamasyon. Ngayon, ang sinasabi po ng Lacson Soto Tandem ay yan po yung kakayahan sa pamamahala. Ang sabi po nila, kiki po yan, kakayahan, katapatan at kalinisan sa pamamahala. Inuulit po natin, madali pong sabihin. Pero kung ang atin pong pagbabasihan ay ang kanilang performance as public servants, makikita po natin na wala pong achievements itong dalawang ito, si Ping Lacson at si Tito Soto, para tayo po ay makumbinsi na sila ang karapat-dapat na maging Pangulo at pangalawang Pangulo sa 2022. Matagal na po ito na nanunungkulan sa ating pamahalaan, si Ping Lacson at si Tito Soto.
matagal na po. Pero sa, sa napakahabang taon ng kanilang panunungkulan, wala po tayong makikita o masasabi na talagang substantial achievements for them to prove that they could be the best president or good president and vice president respectively. Wala po. On the contrary, marami pong mga negatives na mababanggit natin laban sa kanilang panunungkulan. Kaya inaasahan po natin mga kabarangay na hindi po dapat tangkilikin ang kandidatura ni Ping Lacson bilang Pangulo at Tito Soto bilang pangalawang Pangulo. Sapagkat wala po tayong maasahan mula sa kanilang panunungkulan. Sa iba naman pong balita mga kabarangay, ito pong investigasyon na ginagawa ni Gordon di umano tungkol sa anomalya sa DOH na may kaugnayan sa pagbili ng mga COVID supplies katulad po ng face mask, face shield at itong PPE, personal protective attire, yung ginagamit po ng mga frontliners. Well, inaulit po natin. Ang sinasabi po ni Gordon dito, kailangan pong imbestigahan di umano ang anomalya ng DOH. Nakakalungkot po mga kabarangay, sapagkat sa kabila ng katotohanan na nasa critical level na po sa buong bansa ang kalagayan ng COVID pandemic, sapagkat mayroon pong Delta variant SARS. Katunayan po sa araw na ito mayroong 23,000 mahigit ang COVID cases na naitala ngayong araw na ito lamang. Hindi na po bumababa tayo sa 20,000 araw-araw. So sa halip po na ang Senado ay mag-isip, ang mga senators mag-isip na kung ano ang dapat gawin upang masolusyonan ang problemang ito, mas lalo po nilang ginigipit ang pamahalaan, partikular ang DOH sa mga investigasyon na katulad ng ginagawa ni Gordon. Ito po ay malaking abala sa DOH at malaking discouragement para sa kanila upang agad na magampanan ang kanilang tungkulin. Ang sinasabi po ni Gordon, umaaktong abogado si Pangulong Duterte kay Roque at sa ibang mga taga DOH at taga DBM, na ang ibig po niyang sabihin sapagkat ipinagtatanggol ni Pangulong Duterte ang mga opisyalis na ito sa makatwid, mayroon pong tolerance sa bahagi ng Pangulo. Yung sinasabi niyang anomalya ng DOH na di umano ay nasa 8 billion or 67 billion.
dapat po nating maintindihan mga kabarangay. Ang sinasabi po ni Pangulong Duterte dito, siya ang nag-utos kay Duque na madaliin ang proseso ng pagbili ng mga kailangan natin sa paglaban dito sa pandemya o dito sa COVID pandemic. At kung kinakailangan na iset aside muna yung mga requirements ng batas, specifically ng procurement law, isang tabi muna yan nang sa ganun, hindi maabala ang pagbili ng mga supplies na lubhang kailangan, lalo na noong mga panahong unang bugso ng COVID pandemic. Iyan po ang sinasabi ng ating Pangulo. Sapagkat kung dadaanin po ito sa tamang proseso ayon sa itinatadhana ng batas, matagal po ang matatagalan ang pagbili sapagkat dadaan pa ito sa mga biddings, mayroon pong process na dapat i-comply na siyang magpapabagal sa procurement system. Ito po ay emergency situation. Therefore, it can be a valid excuse to dispense with the law in order to immediately purchase what are badly needed for our fight against COVID-19 pandemic. Yan po ang sinasabi lamang ng ating Pangulo. At kung dahil dito ay pananagutin si Duque at ang mga health at si Duque at ang DBM, itong sinasabi ng presidente that he should defend these people because they have just followed his orders. Ngayon, itong pong sinasabi ni Gordon na overprice, inuulit po natin. Noong unang bugso ng pandemic, ang face shield sa ating pong pagkaalaala ay nasa 60 pesos, 80 pesos, or mayroon pang more than 100 pesos. Ang face mask naman, mabibili mo ng 20, 30. Pero ngayon po, mura na ito. Ang face mask siguro, 2 piso, 3 piso, or 5 piso. Ang face shield, 15 pesos, 10 piso. So kung ikukumpara po natin ang presyo noon at ngayon, malaki po ang diferensya. Siyempre kung iyan ay nabili noon, that could have been bought at the prevailing price for the moment, na ang face shield ay almost 60 pesos. So kung nabili yan ng 27 pesos, talagang napakababa na po niyan at that time. Pero kung ngayon ang pagbabasya mo ng presyo, sasabihin mo napakamahal. But if you would do that would be doing in bad faith, sapagkat ang sadya mo lang talaga ay iligaw ang taong bayan, palabasin na may korupsyon sa pamahalaan ni Pangulong Duterte. At sinasakyan pa din ito ni BP Lini sa pagsasabi na marami nang namamatay dahil sa COVID pero kinukurakot pa rin ang pera tungkol dito. Yan po ay paninira sa ating Pangulo using fake news, kasinungalingan po. And they are doing it amidst this COVID surge na instead na makipagtulungan sila, wala po silang ginawa kundi mamulitika using the COVID pandemic as an issue. Ang mabigat po dyan,
Sa halip na makagalaw na maayos ang DOH with the Atmos facility, yung napipigilan po dahil dito sa ginagawa ng Senado. At ang mga senador sa halip na mag-isip kung paano makatulong, nagiging abala ang kanilang mga utak. Naubos lang ang oras, ang pera ng bayan dito sa mga investigasyon para hanapan ng butas ang DOH at ang ating Pangulo. This is the worst with Philippine politics na dapat po maalis. Dapat pong baguhin. Kaya po ito si Gordon, itong mga senador, mga dilawan, lalo na si Drilon, si Pangilinan, Hontiveros, De Lima, kasama po si BP Robredo. They are not helping the country solving the problems. They are aggravating the negative effect of the pandemic. Bakit po? Sapagkat dahil sa mga investigasyon na yan, naabala ang DOH. At sa halip na makagalaw sila, napipigilan sila dahil dito sa mga banta ng mga senador, pananakot na kakasuhan. Ito po ay kataksilan sa bayan. At yan pong sinasabi ni Gordon na ang Red Cross, alam po natin, crucial din po ang ginagampanan nito sa COVID sapagkat kailangan ang mga dugo. Ang dugo na donation sa Red Cross, ibinibinta po ng Red Cross with Gordon as President of the Philippine Red Cross. So ito po ay nagpapakita kung gaano kabugok, kung gaano yabang itong si Gordon, kasama po yung kanyang mga kakamping senador. Bago po tayo magwakas sa ating talakayan ngayong araw na ito, nais lang po natin banggitin na ang isang NGO po na tumatanggap ng pera, public funds, mula sa ating pamahalaan para sa kanyang operasyon, this can also be subject for auditing by the COA, because COA is there to situate that every single centavo spent for whatever purpose is spent in accordance with the law appropriating that money. So kung ang Red Cross po ay tumatanggap ng pera mula sa ating pamahalaan, then it can be under the jurisdiction of COA to audit because that is public funds. Pansamantala po, atin pong wakasan ang talakayan ngayong gabi o ngayong araw po na ito. Muli, maraming salamat mga kabarangay. At bilang suporta po sa ating YouTube channel, inaanyayahan po natin na i-subscribe ang channel na ito, ang paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat.